Ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Tatalakayin natin sa araling ito kung ano ang nagbigay lakas upang magkaisa ang mga naaaping Pilipino upang maging malaya sa mga mabagsik na kamay ng mga Kastila. Ang damdaming nasyonalismo ay ang pagkakaroon ng iisang adhikain para sa inang bayan na mapabuti ito. Alamin natin ang mga salik na nagbunsod sa mga Pilipino upang isulong ang adhikain ito. Pag-uusapan natin ang 5 salik na nakapagpausbong ng damdaming nasyonalismo. Una, ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Ikalawa, pagpasok ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Ikatlo, pag-usbong ng panggitnang uri. Ikaapat, ang pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. At ang ikalima, ang pag-aalsa sa Cavite at ang pagbitay sa 3 paring martir. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Noong 1789, sa pamamagitan ng isang dekreto, bahagyang nabuksan ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga dayuhan na makapagnegosyo sa Pilipinas. Dumami pa lalo ang mga mangangalakal sa Maynila nang mabuksan ang Suez Canal. Pagbubukas ng Suez Canal. Noong ika-17 ng Nobyembre 1869, binuksan sa pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal. Sa Egypt matatagpuan ang Suez Canal. Pinag-uugnay nito ang Mediterranean Sea at Red Sea. Sa pagbubukas ng kanal na ito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe patungo sa ibang panig ng daigdig. Napaikli sa 1 buwan ng paglalakbay mula sa Europe patungo sa Maynila. Bunsod nito ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas, dala ang sariling mga pananaw, kaisipan, at kultura, gayon din ang mga Filipinong nakapaglakbay palabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan, at iba pang babasahing mula sa Europe at Amerika na naglalaman ng mga kaisipang liberal na may kaugnayan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, at pagkakapatiran. Sa pagpunta ng mga Pilipino sa ibang bansa, ay natuto silang makisalamuha sa ibang dayuhan. Ito ay naging daan upang mamulat sila sa mga bagong ideya. Ganon din ang mga dayuhan. Napadali sa kanila na makarating sa Pilipinas, dala ang kani-kanilang sariling kultura, pananaw at kaisipan. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan at iba pang babasahing mula sa Estados Unidos at Europa. Natutuhan ng mga Pilipino mula sa mga aklat at magazine ang tungkol sa pagsisikap ng mga Amerikano at Pranses na matamo ang kalayaan.
Namulat ang mga Pilipino sa tinatawag na kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Ang pagpasok ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Unang ginamit ang katagang liberal sa Spain at tumutukoy ito sa mga rebeldeng Espanyol noong 1820. Subalit, ang tunay na kahulugan nito ay ang kalayaang isulong ang pagbabago sa lipunan. Dahil sa naging mabilis ang pagdating ng mga kalakal at naging maunlad ang pamumuhay ng ilang Pilipino, marami sa kanilang mga anak ang nakapag-aral sa Maynila o sa Spain. Ganoon din ang pagdating ng mga dayuhan sa bansa at may naiiwang mga bagong ideya na siyang nagbigay daan upang lumaganap ang enlightenment o pagkamulat. Namulat ang mga Pilipino sa tunay na kahalagahan ng mga malayang bansa. Nakita nila at naranasan kung paano mamuhay sa isang malayang kapaligiran. Napaghambing nila ang pamamahala ng mga Espanyol sa ibang bansa sa Europa. Nalaman nila na may karapatan silang dapat ipaglaban at hindi sila dapat maging alipin ng mga dayuhan sa sariling lupa. Dahil sa naging mabilis ang pagdating ng mga kalakal at naging maunlad ang pamumuhay ng ilang Pilipino, marami sa kanilang mga anak ang nakapag-aral sa Maynila o sa Spain. Ganoon din ang pagdating ng mga dayuhan sa bansa at may naiiwang mga bagong ideya na siyang nagbigay daan upang lumaganap ang enlightenment o pagkamulat. Namulat ang mga Pilipino sa tunay na kahalagahan ng mga malayang bansa. Nakita nila at naranasan kung paano mamuhay sa isang malayang kapaligiran. Napaghambing nila ang pamamahala ng mga Espanyol sa ibang bansa sa Europa. Nalaman nila na may karapatan silang dapat ipaglaban at hindi sila dapat maging alipin ng mga dayuhan sa sariling lupa. Pag-usbong ng panggitnang uri. Sa pagsigla ng kalakalan sa Maynila, maraming mga Pilipino at mga dayuhan ang naganyak na makipagkalakalan. Ang mga Ingles, Amerikano at Tsino ay nakapagpasok ng malaking kapital sa dahil sa kanilang pagsasanay sa ibang bansa, naging malawak ang kanilang pananaw sa buhay. Tuon, ang mga kabataang naliwanagan o nabuksan ng kamalayan tungkol sa mga ideya o kaisipang liberal ay tinatawag na ilustrados. Ang mga ilustrados tulad ni Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna, Juan Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban at marami pang iba. Ang kaisipang liberal na kanilang nabasa at sa edukasyong kanilang nakamit, siyang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Ang pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Sumiklab ang labanan sa Spain noong September 19, 1868. Ang himagsikan bunga sa pagpapalit ng pamamahala mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong iyon, ipinadala sa Pilipinas si Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Isang magiting na kawal si General Carlos Maria de la Torre, naging gobernador noong June 23, 1869. Naniniwala siya sa liberalismo at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga patakaran at mahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Espanyol at mga Pilipino. Ipinagbawal niya ang parusang paghahagupit, winakasan ang pag-iespiya sa mga pahayagan,
at hinikayat ang malayang pamamahayag. Naniniwala siya na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Kaya sa panahon ng kanyang panunungkulan ay naramdaman ng mga Pilipino ang kalayaan at ang malaking pagbabago. Maikli lamang ang pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ngunit napakilala niya ang kalayaan, pagkapantay-pantay at kapatiran. Pag-aalsa sa Cavite at ang pagbitay sa tatlong paring martir. Naging Gobernador General si Rafael Izquierdo. Siya ay naging malupit sa mga Pilipino. Hindi na nakatiis ang mga Pilipino sa dinaranas na pagmamalupit, kaya nag-alsa ang mga taga-Cavite noong January 20, 1872 sa pamumuno ni Sargento Fernando Lamadrid. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang mga nag-alsang Pilipino. Ang iba ay namatay at ang iba ay nadakip at ikinulong. Hinuli ang lahat ng nasangkot at pinagbintangang pinuno nito. Idinakip at hinatulan ng kamatayan ang tatlong paring sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora noong Pebrero 1872. Nagalit ang mga Pilipino sapagkat hindi totoo ang bintang sa tatlong paring martir. Dahil sa mga kaganapang ito, ganap na napukaw ang kanilang damdaming nasyonalismo. Ngayon naman, ating sagutan ang mga tanong na sumusunod. Isulat lamang ang letra ng iyong sagot. Ipapakita ang tamang sagot pagkatapos ng 30 seconds. Galingan mo ha!
Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Napakahusay! Marami kang natutunan sa aralin na ito. Bilang panapos na gawain ay sasagutan natin sa AP Activity Sheet ang Activity 4, pag-usbong ng gitnang uri. Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pag-usbong ng gitnang uri sa larangan ng edukasyon at kabuhayan. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!